Unang Nakamute. katanungan. Proceed bro. Hmm. Unang katanungan, kapag sinabi mong Jesus Christ alone is enough, tama ba na wag nang umanib sa iglesia? Ay hindi, wala akong doktrina na hindi naaanib sa iglesia. Kasi yung ligtas, umaanib yan sa iglesia hindi para maligtas sapagkat siya ligtas na. Kasi hindi naman ang tagapagligtas yung iglesia. Ang Panginoong Hesus Kristo, wala kang mababasa na ang Savior sa sinners ay ang iglesia bro. At nabasa kanina, no, explicit, si Kristo lang tagapagligtas ng sinners. Next question. Okay. Next question naman. Ibig sabihin, sumasang-ayon ka para ang tao maligtas, maliban sa maniwala kay Kristo, kailangang umanib sa iglesia. Ay, hindi ako sasang-ayon sa iyo na ang Hindi. tao ay maliligtas sa pag-anib pa sa iglesia. Bago siya anib sa iglesia, saved na siya. Ito, basahin ko sa iyo sa Acts, no? Sa Acts chapter 2. No, na ang tao ay naligtas na siya tapos nilagay siya sa iglesia. Acts 2:47. No, sabi dito, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yung na-save na, yun ang idinagdag. No, kaya kami Next dinagdag sa question. iglesia ng Panginoon sa Next iligtas. question. Next question. Ibig sabihin, kailangan maligtas muna bago pumasok sa iglesia, ganon. Yes, dahil hindi ang iglesia ang tinatawag na nagliligtas. Si Kristo ang tagapagligtas kasi ang iglesia tao. O paano yan magliligtas ang tao sa kanyang sarili dahil nga sinner siya? Kasi nga ang sinners ang tagapagligtas, binasa mo nila 1 Timothy 1:15, yon ang Panginoong Hesus Kristo. At pagkaligtas siya, idinagdag siya sa iglesia dahil siya Next ay question. niligtas na ng Panginoong Kristo. Kung ganon, bakit kailangan pang bautismuhan? Okay, dahil yon ang ligtas, pagsunod yan sa Panginoong Hesus. Pinapakita na ikaw ay tagasunod ng Panginoong Hesus, na ikaw ay isang anak ng Diyos, nang ikaw ay nanampalataya sa Kanya. Kasi sabi ng Bible, yung tinatawag na ligtas, yung ship ng Panginoong Hesus sumusunod sa Kanya. Ay utos yun sa mga ligtas, hindi para sa mga hindi ligtas. Next question. Kung sabihin ng tao naniniwala siya, ayaw naman pagpabautismo, maliligtas o hindi? Yes, kung totoo siyang naligtas, nanampalataya, ligtas Objection, siya talaga siya. moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, proceed. Categorical yung tanong ko. Hindi ako nagtanong Okay, ng okay. yes So, or no. ano muna ng categorical bro? Ano nga yung categorical? Ang tanong ko sa kanya, kung ang tao ay maniwala lang at hindi magpabautismo, maliligtas ba siya o hindi? Maliligtas o hindi? Brother, Pastor, pipili ka ba or mag-counter-object ka muna? Okay. Sinagot ko nga, sabi ko, yes, maliligtas siya. Sinagot Maliligtas daw. Proceed bro sa paliwanag bro. Okay. Next, saan Wait lang. Wait lang. Magpapaliwanag pa. Sige, go. Maliligtas nga siya kung tunay siyang mananampalataya, at ang tunay na mananampalataya talagang susunod yun, kasi kung krusyon mo lang yun na hindi susunod. Kasi nga sabi ni Kristo, ang kanyang ship susunod sa kanya. O, next question. Next question. Saan sa Bible natin nababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas? Okay, 10 seconds. Moderator, wala akong sinabi na ang ayaw magpabaptismo, tapos ganon, ayaw ang yung ligtas, hindi magpabaptismo. Next question. 10 seconds. Next question. Okay, next question. So sumasang-ayon ka pala na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Maliligtas ang tinatawag na tao na nampalataya kahit hindi na baptismuhan. Bakit? May nabasa ka ba dito na ang baptismo yun ang nagliligtas? Pero kasi mali yun ang konklusyon mo, naghahanap ka lang ng lusot kasi gusto mo kasi na yung tinatawag na tindig mo, ipalusot mo na ang baptismo ay makaligtas kahit hindi tagapagligtas. Next question. Ngayon, next question. Ibig sabihin, tinatanggap mo nga na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Ang tanong, saan sa Bible mababasa yan na ang ayaw magpabautismo maliligtas pa rin? Ito, basahin ko sa iyo. Ito, sabi ni Kristo, John 3:16, ang tao na napalataya sa Kanya, wala pang binaptismuhan, ligtas na may eternal life. Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, saan mababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas?
May Okay. ginamit sa John 3:16. Um, So, sige. Counter objection mo na. Meron ba? Kaya Pastor? nga, ano po, moderator, ito po yung counter objection ko. Proceed, proceed. Nagtanong siya kung saan. Ay, binigay ko sa kanya. O hindi niya matanggap na sa kanya yun. Binigay ko Okay, nga ang okay. talata eh. So judgment natin, Okay. ang sagot dito bro, naghanap ka ng talata, sabi niya John 3:16 daw. Ngayon, either that is true or not ha, proceed pa din. Pastor Ruben, continue ka sa sagot mo. Okay, ito, John 3:16, sabi ni Kristo, walang sinabi dito kasi ang hinahanap mo kasi bro, fallacy of silencio yan. Hinahanapan mo ako ng hindi ko sinasabi. No, at hindi sinasabi ni Kristo, hinahanap mo. Ito na nga sinasabi ni Kristo, siya lang tagapagligtas. May sinabi ba dyan? Mamaya, ibalik ko sa iyo yan. Kung saan sinabi na ang eternal life natanggap doon sa tinatawag na water Next baptism. question. Next question. Next question. next question. Bakit hindi ko mabasa sa John 3:16 na kahit ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin? Bakit to? Sagot, kasi nga si Kristo lang ang tagapagligtas, hindi ang water baptism na gusto mong ituro na magliligtas sa tao. Ay, hanapan kita kung sinong tagapagligtas dyan, no, sa Bible, na litra po litra na mababasa or verbatim. O si Kristo ba or water baptism, kaya magready-ready ka dyan mamaya. Next question. Next question. Tinanong kita kayo na saan mababasa na ang ayaw magpabautismo ay maliligtas pa rin. Ang sagot mo, John 3:16. Tanong, mababasa ba talaga sa John 3:16 ang ayaw magpabautismo maliligtas pa rin? O sinabi mo lang yun? Okay, sagot. Mababasa nga na si Kristo lang yon ang tagapagligtas or Savior na nagbibigay ng eternal life at hindi ang water baptism. Kaya nga pala si silencio ang ginagawa mo, bro. Pala si silencio, hindi yan tinuro ni Kristo ng yung water baptism, magliligtas, ay hinahanap mo. Kaya hindi nga dyan nilagay ni Kristo na tagapagligtas siya kasi si Kristo lang tagapagligtas. Ano ka ba naman? Fit alone lang kay Kristo. Next question. Kung Jesus alone lang, bakit sinabi ni Apostle John na si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia? Okay, sagot. Tama, si Kristo ang tagapagligtas, hindi ang iglesia. O, kita mo na? Hindi yung iglesia. Kaya nga si Kristo lang ang tagapagligtas. Si Kristo hindi ang iglesia kasi ang iglesia tao na nananampalataya kay Kristo. Time. Ligtas 7 na minutes yun sa time. Kristo. Next question. Time. Okay, time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag at cross ng ating negative sa affirmative. Tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa first presentation ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic, your time start now. Okay, thank you, moderator. So, kinontra ko ito kasi ang kalaban ko protestante. Dahil protestante ang kalaban ko, alam ko na hindi mahalaga sa kanila ang tunay na iglesia tinatag ni Kristo. Kasi kung totoo sa kanila yon, dapat sana wala siya sa iglesia tinatag ni John Smith. Nandun siya sa iglesyang tinatag ni John Smith, ang Baptist Church. Doon siya nabibilang. Ngayon, pinipilit niyang i-drive ang tema sa isang fallacy of presumption na ina-assume na niya na naniniwala tayo na maliban kay Kristo may ibang tagapagligtas. In-assume na niya. Kasi dahil sa turo natin na ang relihiyon ay makakatulong sa kaligtasan. Yun ang ano niya eh. Ngayon, babasa ako dito ng isang talata to prove na hindi kami gumagawa ng kwento. Ito yan ay nasa ano eh. Nasa Efeso 4:8. Huh? Hindi pala Efeso yun. Unang Timoteo 4:8 ba yun? Ito yung batayan kasi namin sa amin sinasabi. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Dahil sa ating sinasabi yung nasa unang Timoteo 4:8, nag-conclude na siya.
na para sa atin, hindi lang si Kristo ang tagapagligtas. Ito ang problema. Kapag nagko-conclude ka, nag-a-assume ka sa isang paniniwala na hindi naman namin tinuturo. Ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong dayami, siya ang kinakalaban mo. Hindi naman kami. O hindi ba? Ngayon, ito tayo sa tema. Ang tema, patutunayan ko, objection moderator. Sige, okay. Continue pala ako. Ngayon, ah, ngayon, sa katuruan ng Katoliko, sa CCC 846, si Kristo ang tagapagligtas. Mayroon ba ang iba? Kaya nga non-debatable kung yun lang sana eh. Kaso, kung Katolik, sabi ko kanina, kung Katoliko kalaban ko, non-debatable ang tema. Ang kalaban ko Protestante. So, tiyak, hindi kabilang ang ano sa kanya. Pag-anib sa iglesia, tinatag ni Kristo. Eto ngayon. Malaki ang pagtutol ko sa Jesus Christ alone for salvation. Bakit? Kailangang magpabautismo ang mananampalataya. Ang manampalataya ay kailangang bautismuhan. Ang ayaw manampalataya ay mapaparusahan. Ibig sabihin, kung ayaw mo magpabautismo, ayaw mo magpabautismo, talagang hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi ang bautismo, isa yan sa paraan ng salvation. Tandaan natin hindi natin tema dito, hindi namin tema na maliban kay Kristo may ibang Savior. Hindi yan ang tema. Ang tema, sapat na si Jesus for salvation. Para sa akin, hindi. Bakit? 1:8:31, manampalataya kayo sa akin, sundin nyo ang aking mga sinasabi. Basahin natin yan sa John 8:31. Ayon sa John 8:31 ay ganito ang sinabi ni Kristo. Sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. What if hindi kayo tumuloy? Alagad pa rin ba kayo? Kayo'y sumunod sa Kanyang turo. Tama. At pag kayo sumunod sa Kanyang turo, alagad niya kayo. What if nagsisinungaling ka na? Sunod pa rin ba sa turo ni Kristo yon? Nagsisinungaling ka na sa mga membro mo, sa pangangarap mo, nagsisinungaling ka na. Mga ibang mangarap, sabihin nila si Kristo ay hindi founder ng Katoliko, kundi si Emperador Constantino. Pagsunod pa rin ba yun sa turo ni Kristo na sabihin ng totoo? Wala namang ebidensya. Pagsisinungaling na yon. Ngayon, kung magsisinungaling ka na sa mga tao, halimbawa, ang sinabi sa Bible, mga paring libita lang ang hihingi ng ikapo. Paring libita lang ang pinapahintulutang kumuha ng ikapo. Pastor, kukuha ng ikapo. May magtatanong, Pastor, pwede ba ang pastor kumuha ng ikapo? Sasagot ba yan ng hindi? Sasagot yun, oo. Ngayon, pag sumagot ba ng oo, pagsisinungaling ba yon? Pagsisinungaling na yon. Kasi ang sabi sa Biblia, ang pinapahintulutang kumuha ng ikapo ay mga pari ng libita. Kung kukuha ka ng ikapo, sabi mo pastor ka, okay na sa Bible, nagsinungaling ka. Kung nagsinungaling ka, nalabag mo ang aral ni Kristo. Kung nalabag mo ang aral ni Kristo, hindi ka na niya alagad. Ligtas ka pa rin ba? Hindi na. Nilabag mo ang aral niya sapat lang ba ang Jesus Christ alone? Hindi. Sabi ni Kristo sa John 10:16, kailangan mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Ano ibig sabihin ng kulungang yun? Yung kanyang iglesia. Kailangang dalhin ko naman sila dito upang maging isang kawan sa ilalim ng isang tagapangalaga o pastol. Ngayon,
what if ayaw mong sumunod? Kasi doon ka umanib sa iglesia tinatag ni John Smith, ligtas ka pa rin ba? No. Bakit? Ayaw mong sumunod eh. Naniwala ka man, pero ayaw mong sumunod, ligtas ka pa rin ba? No. Katunayan, kung babasahin natin yan sa Roma 10:3-4, ganito ang ating mababasa, ating simulan sa 10:2. Sapagkat saksi ako na sila'y masigasig ng maging kalugod-lugod sa Diyos, hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao, at nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Oh, dayon, ano nangyari sa mga Hudiyong ito? Gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Gaya ng ginagawa ngayon ng Baptist, gumawa sila ng sarili nilang pamamaraan. Sinabi na ni Kristo, pumasok sila sa kanyang iglesia, may mga tupa ako na wala sa kulungang ito. Kailangang dalhin ko rin sila. Anong ginawa? Hindi pumasok, nagtayo ng sariling kanila. Doon sila nagpamembro. Bakit? May utos ba si Kristo na magtayo kayo ng sarili niyong iglesia, doon kayo umanib? Wala. Hindi sapat. Jesus Christ alone, hindi sapat yun. Dahil kailangang umanib sa iglesia, tandaan ninyo ha, ang iglesia ang siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Ang iglesyang tinayo ni Kristo ay nagsimula 2,000 years ago. Ang Baptist, ilang taon lang ang Baptist, hindi pa nga umaabot ng 500 years old ang Baptist Church. How come naging tunay na iglesia yan? Naniniwala ka kay Kristo, nasa peking iglesia ka naman, ligtas ka pa rin ba? No. Sa peking iglesia ka eh. Para maligtas ka, kailangan mong aniba ng iglesia tinatag ni Kristo na siyang haligid sa ligan ng katotohanan. Kailangan talagang umanib. Pag umanib ka sa tinatag ni John Smith na Baptist Church, ay nako, sino sinasabi ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. O, para ka maligtas, kailangan kang umanib sa kanyang iglesia. Halimbawa, sabihin ni Mayor, mamayang hapon, namimigay kami ng bigas at pera. Pero kailangan nyong magpila sa harapan ng aking opisina. Kaso doon ka pumila sa barangay ninyo, mabibigyan ka kaya? Hindi ka mabibigyan. Sabi, sa harapan ng opisina ni Mayor, doon ka sa barangay nyo pumila. Hindi. Hindi ka mabibigyan. Para ka mabigyan ng pera at ng ayuda, kailangan mong luminya doon sa harapan ng opisina ni Mayor. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kahit pa nakinig ka kay Mayor sa sinabi niya, pero doon ka luminya sa barangay, hindi ka mabibigyan. The same rin yan, nakinig ka kay Kristo, naniwala ka kay Kristo, pero doon ka umanib sa iglesia, tinatag lang ni John Smith, doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Ruben ng Baptist, 7 minutes, your time start now. Okay, Brother Jando, kasi sabi mo kasi sa presentation mo na ang iglesia ay magpapasok sa iglesia para maligtas. Ngayon, ang tanong ko, may mabasa ka ba dyan na litra for litra or verbatim na sinabi ni Kristo, ang papasok sa iglesia ay maligtas, yes or no? 10 seconds. Ang sabi ni Kristo, kailangang umanib sa kanyang iglesia. Ang purpose niyan, 5:23 ng Efeso, para maligtas. Next question. Okay. So ngayon, ito, uulitin ko ang tanong, no? O pasundan ko ito. Agree ka ba talaga na walang sinabi si Kristo mismo sa kanya na ang taong papasok sa iglesia ay maligtas? Yes or no? No, No. hindi ako sang-ayon. Kasi hindi lang naman si Kristo tagapagturo, pati mga apostol tagapagturo rin. Sabi niya, ano man ang ipahintulot ko sa lupa, papahintulot ko sa langit. Sabi ni Pablo, pag umanib ka sa iglesia, ililitas ka ni Kristo. Si Kristo tagapagligtas, lang iba. Pero kailangan umanib sa iglesia. Next question. Okay. Sinabi ba ni Pablo na pag umanib ka sa iglesia, ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan? Yes or no?
Yes, Yes. sa diwa ng Efeso 5:23. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, hindi ng iglesyang tinayo ni John Smith. Next question. Next question. Okay, so sabi mo, yes, sabi ko kasi ang tanong ko na kung sinabi ba ni Pablo, no? Klaro ang sinabi ko kung sinabi ba ni Pablo na ang papasok sa iglesia ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay sinabi mo, yes. Ngayon, may mababasa ba talaga dyan, litra por litra, or verbatim, yes or no? 10 seconds. Ang sabi ni Pablo ay ayon sa diwa, mauunawaan. Si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kaya para maligtas ka ni Kristo, pasukin mo ang kanyang iglesia. Next question. Next question. Okay. Bakit? Ano ba sa for confirmation ito? Ano ba sa iyo ang iglesia? Taong nanampalataya kay Kristo o reliyon? 10 seconds. Ang iglesia ay bahay ng Diyos. Ayon sa unang Timoteo 3:15, ito ang haligit sa liga ng katotohanan. Next question. Okay. Sino ba ang tahanan diyan ng Diyos? Yung reliyon na building or ang building or ang tao na nanampalataya kay Kristo? Alin? Ang tao, kasi ang iglesia, the call out one, mga tinawag. Wala naman kaming turo ng iglesia ay building eh. Assume nyo lang yun, assuming lang kayo talaga. Next question. Okay. Next question. Ngayon, ito ang iglesia ng mga tao. Sabi mo, tama naman na ang iglesia ay tao. Ngayon itong tanong. Ang tao ba dyan na iglesia, saan naligtas? Doon sa pagpasok, sa pagpamimbro sa mga tao o doon sa pagpananampalataya kay Kristo? Alin? 10 seconds. Pareho. Manampalataya kay Kristo at umanib sa iglesyang si Kristo ang nagtayo. Hindi sa tinayo ni John Smith. Next question. Okay, so sinabi mo pa kanina na hindi sapat si Kristo sa kaligtasan. Ngayon ang tanong, kung hindi siya sapat, meron pa bang ibang magliligtas sa tao, sa sinners? Meron pa ba maliban kay Kristo? Yes or no? 10 seconds. Hindi sapat si Kristo kasi may iglesia pa na kailangang aniban. Wala naman ako sinabi na siya maliban sa kanya, meron pang iba eh. Yeah, next question. Okay. Ngayon, agree ka ba talaga na si Kristo lang talaga yung tanging tagapagligtas ng sinners at hindi ang iglesia? Yes or no? No, hindi ako sang-ayon. Kasi ang iglesia ay ang gagamitin ni Kristo para siya magligtas. Oh. Pag hindi ka man sa iglesia, hindi ka niya ililigtas. Yun ang sinabi niya eh. Next question. Okay. So sabi mo no, disagree ka. Ibig sabihin, hindi sapat si Kristo. Ngayon ang tanong, tagapagligtas ba ito ang tinatawag na iglesia? Yes or no? 10 seconds. Wala kaming turo na ang iglesia ay tagapagligtas. Instrumento lang siya ng kaligtasan ni Kristo. Bahagi ng kaligtasan ni Kristo. Next question. Yun. Okay, ngayon, itong tanong, kung hindi sapat si Kristo at sabi mo kailangan ng iglesia para magligtas, ito ang sunod na tanong. Natatanggap ba ng tao ang eternal life na kaligtasan doon sa pag-anib sa iglesia or hindi pa siya umanib pag nanampalataya? Meron na siyang eternal life, sabi ni Kristo sa John 3:16. Alin dyan? Natatanggap niya ang iglesia, na ang kaligtasan pag siya ay umanib sa iglesia. Kasi ang iglesia ang ililigtas ni Kristo. Paano maliligtas kung hindi ka aanib sa iglesia? Kaya yun, next question. Okay, sabi mo, kung umanib sa iglesia, doon matatanggap. Kasi ang tanong ko kung saan matatanggap ang eternal life na kaligtasan. Pinapili kita kung doon ba kay Kristo sa pananampalataya or doon, bago pa matanggap, doon sa pagpasok o sa pag-anib. Sabi mo sa pag-anib. Ngayon, meron ka ba dyan mabasa sa John 3:16 na sinabi ni Kristo sa pag-anib matanggap? Yes or no? 10 seconds. Huwag kang mag-focus sa John 3:16 lang. Sa Efeso 5, batitis ang ginamit ko eh. Wala akong ginamit sa John 3:16. Next question. Okay, next question. Doon sa tinatawag na episode na ginamit mo, meron ba doon sinabi si Kristo or si Apostol Pablo na ang pumasok sa iglesia ay makatanggap ng eternal life? Meron o wala? Ay, meron sa diwa. Diwa. Bakit? Si Kristo tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kaya para maligtas ka, kaya nga si Kristo nag-alay ng dugo para sa iglesia eh. Kasi doon kanya ililigtas eh. Next question. Sabi nila ni Pablo, sa episode, sabi niya, si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia. Ngayon, matatawag ba yan
na si Kristo tagapagligtas ng iglesia kung hindi pa sila niligtas? Yes or no? No, kaya nga siya tagapagligtas ng iglesia, kaya dapat kang umanib sa iglesia para iligtas ka niya. Next question. Okay, sunod kong tanong. Ano ba ang iglesia para sa iyo? Nananampalataya kay Kristo, ligtas na ba yun or hindi pa yun ligtas? Pag umanib na sa iglesia, doon na maliligtas. Pag hindi pa umanib, hindi yan maliligtas. Ano po, objection po. Proceed sa objection. Categorical kasi yung tanong ko, moderator, kung sabi ko kasi, Anong... Oh. Sige bro, Ang tanong ko yung kasi pagpipilian bro. kung saan, kung ano ba yung iglesia, kung bago ba ano ba yun ang iglesia para sa kanya? Ligtas na ba pag pananampalataya or bago pa siya maligtas, doon pa muna sa tinatawag pag-anib? Counter objection, meron ba? Mag 10 seconds na lang ako. Okay, proceed bro. 10 seconds to. Ng 10 seconds, kailangan mong umanib sa iglesia para ka maligtas. Yan ang sinagot ko kanina. Time, Ba't mo time. binabago yung sagot 7 ko? minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga Okay. kapatid ang first stage ng ating debate.